Siya, yun. Yan, medyo kalsada na pala ulit. Mabilis nga ang daan dito, shortcut na. Ito na. Prito lang tayo ng saging ng So what's up mga Rads, ito ang inyong Kuya Rad, Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na piling vlogger. So welcome sa bagong episode ng ating Rad Ventures. So ngayong araw ay pupunta nga pala tayo ng Lubao, Batangas. So tayo magka-camping, kasama natin ating misis nasa likod, si Elisa. Saka si Topo kasama natin ngayon. So pwede naman siya actually dun sa campsite na pupuntahan natin. Pero lalo lang namin na iwanan siya dun sa kapatid ni Elisa sa May Chaong. Kasi ang dami namin dala. So pag pinabili namin muna si Topo, less 10 kilos kami. Click lang yung dala namin. Tapos full tank talaga. Kasi kung napanood nyo yung episode natin ng yung unboxing natin na episode 2, lahat ng dala natin doon ay napagkasya natin dito sa natin, sa motor natin. Tapos syempre may mga iba pa tayong gamit kagaya ng damit, tapos yung laptop ni Elisa, ganyan, mga ganun. So napagkasya natin siya lahat dito sa Click. So natali ko naman na maayos. So sana naman huwag tayo magkaroon ng aberya. Tapos kasama nga pala natin dito si Albert. Kung natatandaan nyo dun sa episode natin ng sa Bicol, yan, kasama natin siya. So yan, time check nga pala natin is 9:12 ng umaga. Ngayon ay February 3. So nandito pa lang tayo sa subdivision namin. Tapos yan, kakalabas lang. And papunta na tayo sa tagpuan. Ang tagpuan nga pala natin ay sa may Meralco ng San Pablo City, Laguna. Doon tayo magtatagpo kasi doon yung parang namin, yung pinaka crossing namin both ways. So doon na lang, kasi sabi ko dito dapat siya pupunta para sabay na kami. Kaso syempre additional pa yon, hassle, kasi full tank din siya, may mga dala din. Doon na kami makikita. So yan, ang ko lang naman ngayon, sana wala tayong aberya ngayong bridge natin, camping natin. So ito ang first time natin magka-camping na medyo marami tayong dala. Kumbaga hindi naman kompleto, pero maganda na yung medyo maayos-ayos na yung mga camping gears natin. So yan, bali update ko na lang din kay mamaya, malayo pa naman ang biyahe natin. So tama-tama at magandang araw, sana hindi magbago. Ito ang inyong Kuya Rad, Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na piling vlogger. So peace out muna guys. So yan mga Rads, nandito tayo sa may kantuan, sa may shortcut, yung sa nalalabasan natin na sa lumang libingan. So tignan natin dito sa may daan dito kung okay na, kung makakayanan na nating makaraan. Yan, kasi pagka nagawa na kasi yung daan dito, sobrang lapit na natin kaysa iikot pa tayo doon. Dito napakabilis na lang. So subukan na lang natin, tingnan. Yan, sabi nung nakasalubong natin, nakakaraan naman daw. Check lang natin. Ito. So yan, check lang natin titignan ko lang, labs. Ayun na lang, kasi pagka nakatawid na tayo dyan, puro kalsada na yan lahat baba ka muna. Makakababa ka? Titignan ko lang. Wait lang Iano ko na doon. Mas kaya dyan? Ano yung mga dala ko? Hindi tatanggalin na rin. Hindi na, patay nila. Paano pong gagawin? Bubuhatin? Kakain lang po. Okay po.
Sige po. Sige po, wait lang po kaya lalampas lang. Yan. Yan. Ay, sige, dito na nga. Sige po. Oo, ano. Sige, tako ito, tulong na. Ano pa? Sige, okay na po. Sige po, sige po. Ano po kayo? Una na. Balik ako. Sige po, tutulong na rin. Ano lang, alalay. Let's go. Sige po. Okay. Hops, ya. Yun. Thank you po. Nice. Sobrang lapit kasi din eh. Wala ang barya. Wait lang. Tako anong baryahan din eh. Bigay mo na kaya lahat yan. Magkano naman yan? Kano ta? Kaya, talang ano ka. Thank you po. Salamat po. Pinalayas po ay. Gago! Buti ano, sana magawa na dyan ano. Kaya nga po. At ang ganda na rin ng ano, pagkano, dire-diretso na tayo no. Tsaka ng labas. Oo, at mabilis po eh, kaysa iikot pa. Napakalapit na pagkadin eh. Thank you po. Yeah. Dami lams. Ano? Ano to, ano? Ito isa. Salamat po. Thank you po. Whew. Oops. Pasap. So yan mga rods, nakalampas kami. So kita nyo naman, ito yung shortcut to. Ito yung dating dinadaanan namin na lupa pa, pero ngayon ay okay na siya. So ayun, doon na lang yung pinaka hindi pa tapos. Pagka nagawa yun, dire-diretso na to. So napakaganda at napakabilis na ng biyahe. Woo! Buti nakalampas tayo. Madami tayong dala eh. Niaalala ko kanina, baka sumabit yung mga dala natin na sa gilid. Ayun, buti na lang nailampas nila kuya. Sulit naman yung pagtawid natin dito eh. Malayo na yung ating mararating. Kasi labas na kagad natin dito ay sa San Vicente na yata. Oo, parang daw. Ay, malapit na siya actually doon sa may... Hindi, lampas na. Saan ba? San Vicente. Lampas na ng Meralco pala ang labas nito. So, ayan. Kaya sobrang lapit. Ito yung sinasabi ko. Kung napanood nyo yung isang vlog natin, ayun, makikita nyo yung dinaanan natin dito nung una. Talagang medyo lupa-lupa pa. Sabi ko nga, hindi siya pwedeng daanan pag naulan eh. Pero ayun, at least... Ayun, ang lawak na ng kalsada dito. Hindi pa nga lang pwede ang mga sasakyan. Pagka naman sa mga motor, medyo magpapatulong ka pa kasi medyo ano siya. Ayun nga, medyo delikado pa. Sa gilid lang kasi ang daan. So yan, pagdating dito, ay dito sa kaliwa na tayo, kakaliwa. Yan. Woo! Okay. So yan, medyo slow down kayo dito. Medyo hindi pantay ang kalsada. Yan, so what's up mga Rads? So yan, time check natin is 9:55. Yun, nakalampas tayo dito sa shortcut kanina. Pero sa susunod, gagawin ko pala ng bagong video yung shortcut doon para magkaroon kayo ng update. Ano? So ayan, nintay lang natin si Albert. Na late pala sila ng alis. Umalis sila sa bahay 9:24 kasi yung sabi nila aalis sila 8:30, 9:24, halos isang oras ang diferensya. So baka maya pa sila dumating. So nakita namin dito sa may kantuan sa may San Vicente yata to, na meron kainan dito, bulalo ni Juan. So subukan natin yung bulalo dito kung masarap. Tapos para makaupo na rin kami ni Eloisa habang nag-iitay sa kanila, no? So yun, update ko na kayo mamaya pag nandito na sila, guys. So yan, peace out. Time check nga pala natin ay 9:55. And so what's up guys, tapos na tayong kumain, ano, time check natin is 10:48. So nandito na sila Albert, di na muna sila kumain at busog pa daw. Tapos ito, ayusin lang namin yung aming
ayusin lang namin tong kanilang setup para mas maganda yung upo nila mamaya, no? So, dyan muna kayo guys, wait lang. What's up mga Rads? Time check natin is 10:58. 10:58 na, no? Yan, kakaalis lang namin dun sa kinainan namin. Tapos inayos lang namin yung setup ni Albert para maganda yung setup nila. So goods na. Paalis na kami at diretso muna kami dun sa kapatid ni Elisa para ihabilin yung si Topu. So what's up mga Rads? Time check natin is 11:12. So nandito tayo ngayon sa Kambingan Bakery, sa mga sikat na bakery dito sa may Chaong, napakasarap ng pinagong nila dito, saka mga tinapay, saka yung cheese bread yata masarap din dito. So nabili lang si Elisa ng pasalubong sa mga bata, sa kila Asea, saka kila Asher. Tapos bibili din kami ng mga ilan-ilan na tinapay namin, dadali namin para in case na magutom man, So yun, update ko na lang kayo mamaya guys. Si Topo nasa likod lang natin. So what's up mga Rads? So ayun na si Elisa, hatid muna si Topo para doon sa kapatid. At tayo naman ay dediretso na. So time check natin is 11:24, sa likod lang natin si Albert. So yan, update ko kayo mamaya pagka nakaalis na kami, So what's up mga Rads? So yan, paalis na tayo, Doon sana natin pupuntahan sa Camp Verde. Subukan sana natin doon. So kaso nga lang, hindi daw pala sila tumatanggap ng walk-in. Kaya back to original plan tayo. Doon tayo sa isa sa may Malagundi banda. Tapos na pag-search ko ng Google Maps, sakto may daan pala dito, may shortcut pala dito sa kila Ate Agatha, sa atin ni Elisa. So tama-tama, papabilis tayo. 1 hour na lang yung biyahe natin in 15 minutes. So what's up guys? Dinadaanan natin medyo rough road. Tama kaya ang turo ni Google Maps. Oops, yeah. Yan, medyo kalsada na pala ulit. Yun. Ay, grabe basa. Yeah. Ay, sila. Oops, wala sila. Wait natin. Ayun. Rough road sa kaliwa. Sitio Gihopan. Ang daming kalamansi dito. Dito kami dumaan sa sinasabi ni Kuyang Rough Road. Yan. Sa may So yan mga Rads, time check natin 11:47. Update ko na lang ulit kay mamaya pagka malapit-lapit na tayo. Diretso lang naman ang biyahe natin ngayon. Buti na lang, medyo maganda ang panahon ngayon mga Rads. Diretso lang ang takbo natin. So sana hindi tayo maplatan dito sa parting to. So what's up mga Rads? Time check natin is 11:51, Yan, 11:51. Nandito na tayo sa Barangay Paiisa, dito sa may Chaong. Ito nga pala yung dinaanan namin dati. Papunta din sa Lubo. Mabilis nga ang daan dito, shortcut na. Laki ng flood control. I love San Juan, Batangas. Time check 12:02. Medyo rough road ulit mga Rads.
nandito na tayo sa Alphamart. Hindi ko lang kung saan Alphamart to. O sa parting San Juan. Time check natin is 12:37. Bibil tayo ng chicken. Ano pala, magkaiba tayo, no? Adobo sa inyo, no? Oh, di isang part na lang na adobo. Ng chicken ng amin. Sa inyo ba? Kala ko ibang ano kayo. Yung manager ko, parang gusto ng ano eh. Hindi, pwede. I'm Labs. Adobong atay balunan kaya. Ay siya, pili ka na ng adobo. So time check mga guys is 12:58. Bumili lang kami sa Alphamart ng mga ibang kailangan namin. Tapos dito, binakita kami saging. Maganda yung pang-almusal bukas. So ang plano talaga natin is dapat magluluto tayo ng sopa style Lucky Me noodles. Pero may banda kasi sila pang pancake eh. Hindi pang prito na lang. Magpiprito na lang tayo. Bili na lang tayo ng saging. Pang partner doon sa pancake. Hingi na lang tayo. Tapos palhingi na lang. Bukas ng umaga. Ginagawa na nila yung katabihan, no? Para hindi gumuho. Medyo rough road ulit. Buti na lang kahit medyo rough road dito, matigas yung lupa, matigas yung pagkakalsada niya. Bato-bato. Hindi siya halos gravel. Masyado ha. Ewan ko lang dun sa unahan kung ganun din dito. Ayun o, hindi siya masyadong madulas. Malapit-lapit na tayo, 9.2 kilometers na lang. Ang oras natin ay 1:17. Sa tingin ko tama-tama na to para mag-check-in doon. Siguro naman papayagan na tayo mag-check-in kahit maaga tayo ng mga ilang minuto. Woo! Oh, yun na. Oh. Rough road na daan. Yun. Kitang-kita na dito ang Kalubakan. Sang Kalubakan. Sarap maligo, kaso ang init din.
Sobrang gabok. Ah. Yun, dito ang labas ng 100. Doon ang labas ng 100 kaso matarik. Dito may matarik na konti pero kayang-kaya. Malapit-lapit na tayo. Sobrang init, grabe. Grabe! Sobrang init! Ang ganda. Woo! Woo! Tignan natin. Albert na wala. Ayun na. Dulo na yun? Pinakadulo na ba yun? Di pa, syempre. Pwersa tayo. Natin 1:41 na, oh. Alas 2 ang atin tayo check-in dun eh. O, diba? Sakto. Uy, lakas ng hangin. Ano yun? Duyan. Duyan na pang baby. Nag-iihaw na sila dun, ah. Ito na. Oh, may ka-chat po kami. Nag-chat po kami sa page. Opo. At dati na kami nakapag-ano nga dito. Kuha ka ng anong last veg, bato na malapad. Lulubog ay. Sa side stand na. Bato no. Kasi. Okay po. Thank you po. Yun. Pare, bato. Lagyan mo ng bato. Hanap ko ng bato. Okay. Kaya na. Yan. Ano yan? Okay, goods. Kaya na. Wait lang. Pero dito din talaga kami noon. Ito kasi hindi dati, medyo kami sabi ng Oh, ayos si
buhangin doon, pero yung tubig hindi siya Makakaligo ba yan? Parang paglabas mo yung sampalo, kulit na. Ano, sasetap na ba tayo? Maya. Ano, pahingi na. Ano pre? Pati sa lalagyan ng tubig magkaparehas tayo. Ang lumit mo manggaya. Ayun sa amin. Kanin. Sa usap mga Rads, ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na feeling vlogger. So time check natin is 3:54. Dumating tayo dito sa San Francisco Campsite Beach Resort, Barangay Balibago, Sitio Malagundi ng halos saktong alas 2. So mga 1:40, pero pinatuloy na tayo nung nagbabantay dito. Tapos yun, doon na kami set up. Naabot din kami ng 30 minutes pag-set up ng aming tarp na yun, yung kulay gray. Oo, kung kita ba dito, ganito kalayo. Yung kulay green na yun kasi sobrang lakas ng hangin, hindi kami makapaglagay ng tent. So yun, nilagay muna namin ng harang sa hangin, tas para makapagluto din kami na maayos. 30 minutes ang inabot namin para mailagay yung tarp na yun, sobrang lakas. Tapos yun, nakapag-set up naman kami. Tapos yan, time check nga natin is 3:55 na ng hapon. So ito ay dito sa Balibago, Sitio Malagundi, sa may Batangas. Ayan, so yan, ito yung setup natin. Tapos mapakita ko sa inyo yung ating higaan yan. Ito yung naging setup natin ng tent. Nandiyan yung tarpaulin, tapos ito yung tent natin. Ito naman yung loob. Nandiyan lahat ng mga gamit natin. So yan, mga helmet. Tapos ito yung ating kitchen. Pinaka-kitchen natin nandiyan sa pinakalikod ng tarp para hindi masyadong yung hangin dyan. So yan, tama-tama yung setup natin. May patungan tayo. Yung tabaks natin, ginawa din natin patungan. Ito yung ating mga camping chair. Nandun yung ating camping table. So yan, ngayon natin na first time magamit yung mga mga camping gears natin na nabili natin online. Kung napanood niyo yung unboxing video natin, so ito na yung lahat-lahat. So yan, ayos naman. Sobrang lakas lang ng hangin, pero yan, nairaos naman natin. Tapos ito, sobrang tibay nitong tent at sobrang tibay nitong tarp nito. Medyo sobrang lakas ng hangin kanina, grabe, parang na siyang parachute eh. Pero okay naman.
Nilagyan ko lang siya ng dalawang mahabang ano dito. Pegs para medyo slant siya kasi pagka tuwid lang siya parang sambot na sambot niya yung hangin. So yan, medyo may aerodynamic siya na kapag ganun. Para at least hindi masyadong salong-salo yung hangin. Hindi niya masyadong madala yung bigat nung pwersa ng hangin na din, para hindi siya mawarak man lang. Sana tumagal siya at sana naman medyo humupa yung hangin at grabe yung lakas. Ang daming uwak ko. So yan, as dito, ang ganda dito sa San Francisco. Okay naman, yung naging issue lang natin dito is yung hangin. Pero ewan ko kung laging ganyan o pag umaga. Pag gabi naman, nung isang pumunta kasi kami dito dati, almost 1 year ago na, hindi naman ganito kalakas. Pero gabi naman yun nung kami pumunta. Tapos buti na lang, umabot tong ating hindi nakasama doon sa unboxing video natin. Pero ito, umabot yung ating mga condiments organizer. Nature Hike. May paminta ka nila. Ayan. Oo, nandito. So yan, Nature Hike baka naman. Puro Nature Hike na lang yung gamit namin. O diba? Ayan o. Ito paminta, nandito. So ito naman yung kila Albert. Yan, busy sa pagsasaing. Hindi naman halatang paras kami ng tent. Kaya okay lang yan. Muntik na rin magkapares ng upuan ha. Saka ng table ha. Busy sila ngayon sa pagtitinola. May dala kayo papaya? Ginili. Ay, ginili nga pala no. So what's up mga Rats, nandito tayo sa kantuhan ng Malagundi Point, ano? Kantuhan. Tapos may nakita ko dito, parang kuweba na maliit. Tignan natin kung ano to, kung ano meron. So baka pinaglulutuan nila. Yan o. Oh, wala lang, parang kuweba nga maliit. Siguro dito nagluluto yung iba. Tapos yan, puro nga lang basura. Ayun lang ang hirap pagka nagiging kilala na yung lugar. Dumadami talaga ang basura. Wala, parang mga ganun lang siya. Tap ukab, das parang nagluluto siguro yung iba pagka umuulan. May mga basura. Quality dito sa may dulo. Kaso syempre nandun yung mga gamit nyo. Ay, nice. Oh, di ba? Yan, oh. Ito quality, guys. Oh. Dito pala maganda maligo, pre. Oh, yan oh, mga Rads, oh. Dito ang quality the best na magandang pwestuhan, oh. Oh, mababaw lang. Tapos hindi siya maalon, malinaw ang tubig. Ganda. Kaso parang wala masyado naliligo dito. Tapos dito may bandang malalim. Oh, may mga crabs pa dun, oh. Dito may malalim na Kaya parang nasabi kong parang wala masyadong naliligo. Kasi nga, ayun, parang siya malumot. Siguro kaya wala masyadong naliligo kasi wala pa ditong nakapwesto na campsite or tag dito. Beach. Resort, wala pang resort dito. Kaya wala pa nakakapaligo. Pero dito quality. Tapos dito nyo pa maabutan yung sunset, oh. Ay, malapit na. Wait lang, hanap tayo ng pwesto. Time-lapse tayo, guys. Time-lapse. Time-lapse natin yung sunset.
A few moments later. Adobe. Hindi na, tama. Sa usap mga Rads, nandito na tayo. Tapos na tayo kumain, ano? Time check natin ay 6:51. Si paring Albert naghuhugas na ng pinggan, no? Shout out paring Albert. Sa si Mrs. niya, Rosemary. Yun, ang mga tagaliliw. Ha? Hindi, may napag-usapan na kami niya kanina. Meron kami napag-usapang magandang ideya. So ayan guys, ito nga pala yung ano, San Francisco Beach Camp and Resort. Yan. Tapos dito may mga kubo din sila, no? So ewan ko lang kung kita pa dito ng gabi. So ito yung isang kubo, yung medyo maliwanag. Ito yung nasa unahan. Meron silang small kubo, yan. So kada magpapakita ko sa inyo yung parang mga kubo nila, lalagyan ko na, ipa-flash ko na lang din yung parang price nila. Lalagay ko sa screen na kubo. Ito. Medyo maliit. Tapos ito naman medyo malaking kubo. So yan, may medyo malaking kubo sila dito. So yan. So ito, pamaramihan na to. Maramihan na capacity. Balik na kayo doon, pre. Yes. Sige, pre. Ito, marami silang malalaking kubo. Itong isang maliit na kubo nila siguro baka mga 4 to 5 person ang kasya. Ito naman malaki. Para nakita ko nasa 20 person yata ang kasya dyan. Hindi ko lang tanda. Pero yan, pa-flash ko naman sa screen. May malaki, may maliit. Yan, ito maliit din. Tapos ito, meron pa silang mga kubo dito. Yan, kwarto na. Parang room na siya na kubo. Tapos ito, meron silang parang A-house. A-house ang tawag dito, guys. Pang mga couples na yata to. Yan, A-house. Ito, A-house. Tapos dito, meron silang additional parking nga pala dito pagka hindi kayo magka-car camping. Meron silang 2 A-house. Tapos meron silang mga 3 kubo na may room. So, yan. Hindi lang pala 3. 5 kubo na may room. Tapos ito, additional parking space nila sa mga nakakotse naman. Kung hindi kayo magka-car camping o mag-ano lang kayo ng rent o kaya mag-tent pitching lang kayo. Yan. Tapos, yan. Ito, yan. Ito maganda. Meron silang ano dito. Meron silang kubo na malaki pang halimbawa pagka isang family kayo na ano, mga relatives mo, reunion o kaya Christmas party, ganyan, company outing o team building. So, meron silang ganyan dyan na pwede nyo pagrentahan. So, yan. Saka ito nga pala yung CR nila. Napakita ko na rin yung sa lababo, no? Ito. Ito yung sa lababo nila. So, meron din silang gasol dito. Kung ba medyo marami kayong lulutuin. Kung hindi kaya ng mga portable stove, ito meron silang ano dito. Ewan ko lang kung magkano ang renta nito. Pero check natin kung merong price to dun sa price list na nilagay nila. Tapos ito yung kanilang lababo. So, yan. Malakas ng tubig. Malinis. So, yan, syempre, clean as you go dapat pagka gagamit kayo, no? Yan. So, lagi nyo dapat lilinisin para as respect to the next user, kumbaga. Tapos ito, libre naman. Pwede mag-charge dito. Yan, libre lang. Bahala kayo magsaksak dyan. Charge at your own risk. So, yan, charge ko lang muna. Iwan lang muna natin habang nagbibideo tayo. Tapos sa CR naman nila, meron sila ditong 5. 1, 2, 3. Yan. 5 ang CR. 2 pang lalaki, 3 pang babae. Sa lalaki, kaya 2 lang. Siyempre, mabilis lang naman tayong mag-CR pagka mga lalaki, no? So, yan, check natin. Maganda yun. Ano ang CR nila dito? Malinis. Sa kagandaan sa kanya, ito yung salamin, oh. Ayan, oh. Yung pinto niya, pinakasalamin na din. Yan, nandiyan rin yung salamin. Kasi may sabitan. Malinis ang CR. Actually, may shower pa. Yan, natin ko na-agad na. May shower. So, ayan, guys. Malakas yung tubig niya. So, ayos na ayos, eh. Malinis ang CR. Ito yung pinaka-babasito talaga. Malinis ang CR. A few moments later.
So yan guys, ito ang inyong Kuya Red TV. So time check natin is 7:23. So yun, magsaset up sana kami ng chill time ni Marek Albert. Nakita namin yung buwan, ang ganda ng buwan ngayon. So ang ganda, papakita ko sa inyo. Ewan ko lang kung makikita sa camera ko kasi hindi mo masyado maganda yung cellphone natin. Check natin guys. So yan guys, oh. Ang ganda oh. Pulang-pula siya oh. Ano, ito lang yung kakayahan ng camera ko kaya ito lang yung mapapakita ko sa inyo. Times, ano na to? Yan, times 10 na. Yan, times 10. Ganda oh. Kulay pula. A few moments later. So yan, ito naman yung view natin ngayon. Yan ngayon, umaga. Taas tayo, pupunta tayo nga pala doon sa pinuntahan namin ni Albert kahapon, yung parang magandang liguan doon. Kasi dito, kung makikita nyo naman, medyo malakas yung alon. Tapos sa bandang dalampasigan mismo is kulay brown. Kasi parang hindi siya naghahalo pa yung lupa sa tubig. Kaya medyo kulay brown siya. Hindi pa sa sand kasi, hindi pa siya buhangin. Bato-bato siya. Kaya pagka doon sa banda doon medyo malalim-lalim, kaso kalit yung mga kasama namin hindi naman marunong maglangoy, baka mamaya matangay ng alon, mahirap na. Ayun, medyo malakas ang alon dito sa parte na to, medyo malakas yung buga ng hangin, so hindi ko pa rin tinanggal yung tarpaulin namin kanina, so expect ko baka mamaya lumakas ang hangin, at least hindi kami mahirapan paggawa ng tent natin, baka malipad. So, pupunta tayo dun ngayon sa liliguan namin at iniwanan na muna namin yung mga gamit namin dun. Ilagay lang namin yung ating mga importante sa top box. So yan, update ko lang din kayo mamaya guys. Ito ang inyong Kuya Red TV, ang inyong Kuya Angkel Lapili Vlogger. So ito ang ating day 2 sa Lubao, Batangas, Rad Venture. Peace out. So what's up mga Rads? Ito ang inyong Kuya Red TV, ang inyong Kuya Angkel Lapili Vlogger. So time check natin is, wait lang, time check natin guys ay 8:06 na ng umaga, so February 14 na ngayon. At gumising tayo ng maaga para masaksihan yung sunrise na yan, nakita nyo naman kanina kung gaano kaganda, no? Tapos nag-almusal tayo. Tapos ang niluto natin prito lang tayo ng saging na saba. So maganda rin kasi yun, lalo na't mamaya ibabiyahe pa tayo pa uwi, so para meron tayong energy pa uwi. Saka sila Rosemary sa si Pareng Albert ay nagluto ng Hungarian sausage. Tapos yung kanilang natirang giniling kahapon ay kanilang ininit, tapos nagsangag. So sarap ng kain natin, almusal. Tapos ako ng salabat. Kasi medyo may ubo pa tayo para medyo mabawasan naman yung ubo-ubo natin. Tapos yan, ayos naman yung tulog natin doon, maganda.
Hapon maganda. Ay ngayon low tide. Ay, oo. Mas maganda pa doon sa may mga natilabsik. Dahil basura. Low tide. Doon nga natilabsik eh. Di nilalasan natin na talabsik. Ay low tide. A few moments later. So what's up mga Rads? Ito ang inyong Kuya Rad, Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na piling vlogger. So time check natin is 11:35. So paalis na tayo ng San Francisco dito sa may Lubao, Batangas, sa may Malagondi. At yan, ayos naman yung ating camping ngayon. So nasubukan natin lahat ng camping set natin. At mas nag-improve yung lugar, mas marami na silang mga tindahan dito. Yan, ganyan, mas marami nang available. Tapos pupunta na lang po, babalik na lang kami dun sa kila Eloisa para kuhanin si Topo, tapos uuwi na. Pero doon na rin kami kakain kila sa atin ni Eloisa. At bibili na lang kami ng ulam sa daan, tapos makikisuyo kami, magpapasaing na lang kami doon. Babayaran na lang namin para hindi mo nakakahiya. At para makapagpahinga din kami bago kami maghiwalay, no? So yan, okay naman, masarap naman din ang tulog natin. So sinulit natin kanina pagkaligo natin doon sa may batuhan, sinubukan pa rin natin dito sa may harapan. At okay naman siya, para kang nasa wave pool, ang lakas ng alon. Tapos yan, ang lakas ng, sobrang lakas ng alon niya. Pero hindi naman pala siya delikado, kumbaga kaya pa din naman pala yung alon. So ayun ang kagandahan sa kanya. Tapos yun, bali ang binayaran pala natin nga kanina ay total natin lahat-lahat doon sa binayaran natin sa stay natin ng 22 hours. Yan, dito si Olympus, si Jeric P. mas mainit. So yan, yung total natin sa binayaran natin sa loob ng 22 hours is 800 pesos. So meron tayong 10 pitching na 500, 100 pesos para sa entrance. So 200 kami kasi dalawa kami. Tapos 100 pesos para may pasok na, para pasok yung motor, kumbaga para sa moto camping, Bali 800 pesos lahat kada couple. Pero yan, okay na din. Tapos syempre, dagdag lang natin yung para nagastos natin. Ang nabili natin yata kanina para sa pagkain, siguro maabot lang ng mga around 200 to 300. Syempre, ang idadagdag natin din yun is isang full tank na gas galing tayo sa Santo Tomas, Batangas. Isang full tank na gas natin 200. Tapos nasa 600 yung Alphamart. hindi, tatantyahin niya yung pagkain, kung kain at kain lang natin. Iba naman yun eh. Kung sa pagkain, siguro gumastos tayo ng pagpalagay natin mga 300, 200, bali 500, 800, bali nasa 1.3. Siguro gawin natin, saktuhin na natin mga nasa 1.4 to 1.5 per couple na yon sa loob ng Tapos medyo marami na rin kayong makakainan. Tapos may kasama na yung gasolina balikan kung galing kayo ng around Santo Tomas, Batangas. So hindi sa mga malalayo, adjust nyo na lang yung budget nyo para sa gasolina, Ayun lang naman. So yan, dito ko na lang din tatapusin ang video na to kasi kami naman ay pauwi na at wala na rin naman kami masyadong madadaanan na kakaiba. So
So dito na ako magpapaalam guys. Ito ang inyong Kuya Rad. At sana ano nyo lang, nga pala, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment na rin sa video natin. Huwag kayo magsasawang sumuporta sa inyong Kuya Rad. At ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na Piling Vlogger. So maraming salamat sa panonood sa ating bagong episode ng ating Rad Venture. So ito na, peace out.